May mga pagkakataon ba na pakiramdam mo kabayan, napapagod ka kahit wala ka namang ginagawa? Or yung tipong kumpleto naman yung tulog mo, pero pagkagising mo sobrang bigat pa rin ang pakiramdam. Parang may mabigat na enerhiya na umihila sa tahanan, may mabigat na enerhiya sa paligid. Sa negosyo, kwarto, sala, o kung saan ka madalas tumatambay kabayan. Hindi lahat ng dumi kabayan nakikita ng pisikal na mata. Hindi dapat malinis lang ang pisikal na espasyo, hanggang espiritual dapat kiniklens yan. Ang insenso candle for cleansing mula sa Lika Merchandise ay espesyal na kandila na ginawa upang magbigay ng liwanag sa espasyo na ating ginagalawan. Insenso candle for cleansing, pang-cleanse ng lugar, pang-taboy ng negative energy para maganda ang pasok ng swerte at iwas sakit na bunga ng negative energy. Sa isang sindilang kabayan, gumagaan ang kapaligiran, lumilinis ang espasyo, nagiging mahimbing ang pagtulog sa gabi. Ito ay mainam na gamitin pang-cleanse na mga lugar kung saan natin nararamdaman ang negatibong enerhiya. Kung interesado ka kabayan, kailangan lang tong sindihan sa umaga at gabi. May yellow basket dito sa baba or pwede mong i-visit ang shop ng Lika Merchandise Incenso Candle for Cleansing. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Danaya. Taong 1970, Salvador Benedicto. Nakatira ang angkan ni Danaya sa isang liblib na parte ng kabundukan sa Don Salvador. Malayo sa kabiasnan, tanging kultura at paniniwala ng angkan ang nasusunod. Napapaligiran ang lupain ng mataas na damo, mga puno na sumasabay sa himig ng hangin. Sa gitna nakatayo ang tahanan nila. Nakapalibot din dito ang mga kamag-anak na palaging abala sa araw-araw na pamumuhay. Tahimik, ngunit puno ng lihim na matagal nang binabantayan ng kanilang lahi. Hanggang sa sumapit ang isang gabi, tahimik na naghahapunan ang pamilya. Danaya anak, alam mo ba kung bakit ka pinapatawag ng lola mo nitong mga nakaraang araw? Wika ni Lucio. Pinapaliwanag po sa akin ni Lola yung tungkol sa mga bagay dito sa munting baryo natin. Mga bagay na dapat kong tandaan kapag ako nang pumalit sa kanya. Tugon ni Danaya. Nagkatinginan ang mag-asawa. Anak, hindi habang buhay may itatago sa iyo ang tungkulin ng ating angkan. Matagal ka nang pinili ng lola mo upang maging pinuno sa hinaharap. Wika ng ina na si Rosenda. Bago pa man makasagot ang kanyang ama, narinig ng mga ito ang pagtunog ng maliit na kampanang tanso. Mag-uusap tayo mamaya. Rosenda, Marcelo, tayo na. Sasama ka ba anak? Dito na lang po ako, tay. Hindi na lingid kay Danaya na ang buong angkan ay aswang. Bata pa lamang, namulat na ito sa mga kakaibang anyo ng mga magulang at kapatid. Sa katagalan, nasanay na ang mga mata nito sa ganitong bagay. Isang beses sa isang buwan nagsasagawa ang kanyang angkan ng ritual. Ritual gamit ang dugo ng hayop. At isang beses sa isang taon, kumakatay ang mga ito ng tao. Ilang beses na ring nasaksiyan ni Danaya ang mga ritual ng mga ito sa kailaliman ng gubat. Ilang oras ang lumipas. Nakauwi na ang mga magulang kasama ang nag-iisang kapatid. Lahat sila ay may bahid ng dugo sa bibig. Anak, gusto kang makausap ng Lola Dolores mo. Puntahan mo daw siya sa tahanan kapag wala kang ginagawa. Wala pong problema, tay. Pupunta na lang po ako bukas. Pinuntahan ni Danaya ang lola kinabukasan. Naabutan nito ang matanda. Nagbibilad ng mga karne sa trangkahan ng bahay. Apo, salamat naman at nandito ka na. Kumusta po ang ritual kagabi, Lola? Mabuti naman, Apo.
Malapit na ang panahon ko. Ipapasa ko sa iyo ang tungkulin dahil ikaw ang nakikitaan ko ng potensyal na mamuno sa ating angkan. Kaya ikaw lang ang tao dito sa angkan natin dahil sa huli, ikaw ang magmamana ng aking bertud. Lola, pwede ba akong humingi ng pabor bago ko tanggapin ang pagiging pinuno? Magsabi ka, apo. Gusto ko po sanang lubusin yung pagiging malaya ko bago magpasailalim sa pamumuno ng angkan. Sana po, payagan niyo akong pumunta sa bayan upang makakita ng mga tao. Pangako po, kapag nagsawa na ako, babalik ako dito. Gagampanan ko po yung tungkulin. Kung yan ang gusto mo, apo, hahayaan kita. Basta kapag naramdaman mo ang tamang panahon, bumalik ka dito. Matapos magsalita, pumasok ang matanda sa kubo. Pagbalik ay may inabot sa dalaga. Naglalaman ito ng pera. Ito. Alam kong dadating ang pagkakataon na ito. Gamitin mo habang naroon ka sa bayan. Wika ni Lola Dolores. Ngumiti pa ito sa kanya. Lola, bakit ang dami ng binibigay mo? Sige na, umalis ka na, apo. Niyakap ng dalaga ang lola. Halatang pinipigilan ang pag-iyak. Maraming salamat po. Salamat po, Lola. Pagdating ng tahanan, binahagi nito sa ama ang napag-usapan. Yan ba ang plano mo? O siya sige, kailan ka naman aalis? Bukas po, tay. Nananabik na po ako sa bayan Basta mag-iingat ka doon, anak. Huwag papabayaan ang sarili. Opo, nay, huwag po kayo mag-alala. Kaya ko po ang sarili ko. Ate, dalin mo to. Ginawa ko para sa'yo. Wika ni Marcelo, ang kapatid ni Danaya. Maraming salamat Talagang nag-abala ka pa. Kinabukasan, nag-impake na ito para sa pag-alis. Bago pumunta sa bayan, binigyan siya ng ama ng kulay itim na bato. Perpektong hugis, kumikinang sa sikat ng araw. Sa oras na magkaroon ka ng problema, bumulong ka sa batong yan. Siguradong may darating upang tumulong. Maraming salamat po, tay. Mauna na po ako. Hinatid si Danaya ng kanyang tiyo Gascon sa labasan ng kanilang baryo. Masayang binaybay ng dalaga ang daan habang hinahawi pa nito ang matataas sa damo. Bawat taon na nakakasalubong ay niningitian ni Danaya, bakas sa mukha ng dalaga ang pagkasabik. Nang makarating na ito sa bayan ng Don Salvador, tulala nitong pinagmasdan ang mga taong abala sa ginagawa sa araw na yun. Hapon nang makaramdam ng gutom, bumili ng makakain, lahat ng gustong matikman. Pagsapit ng dilim, manghang-mangha pa rin ang mukha ng dalaga dahil sa mga taong abala. Sa isip nito, parang hindi man lang napapagod ang mga tao sa lugar. 10:00 ng gabi, nakaramdam ng antok. Napagpa siyang matulog sa isang puno sa gilid ng daan malapit sa tindahan. Sanay na sanay ang dalaga matulog kung saan-saan. Wala itong pakialam kahit may iilang taong dumadaan kung saan siya nagpapahinga. Inakala ng mga tao na baliw si Danaya. Naalimpungatan ng dalaga 3:00 ng madaling araw. May nakitang lalaki. Hinahalukay ang gamit niya sa bayong. Walang pagdadalawang isip na tinadyakan ng mukha ng lalaki. Nang makita ito ng kasama, kaagad siyang sinikmuraan. Napasigaw ang dalaga habang hawak-hawak siya sa buhok ng lalaki. Ang tapang mo naman! Huwag ka nang lumaban, pera lang ang habol namin. Kapag nag-ingay ka mapipilitan kami saktan ka. Matapos magsalita, hinagi si Danaya sa damuhan. Nang makuha na ang mga pakay,
Akma na sanang tatakbo ang mga ito nang may isa pang lalaki ang humarang sa kanila. Mali yata kayo ng pinagnakawan. Hinampas ng lalaki ang dalawang magnanakaw gamit ang dalang kahoy. Bawat tama napapasigaw ang dalawa. Matapos makuha ang pera ng dalaga, pinuntahan niya ito at inalalayan na makatayo. Ayos ka lang ba? Hindi nakasagot si Danaya. Tulala habang nakatitig sa lalaki. Ang pangalan ko ay Renato. Narinig ko yung sigaw mo habang papauwi na ako eh. Kakatapos ko lang mamasada eh, ang lakas ng sigaw. Ako naman si Danaya. Huwag ka mag-alala, ayos lang ako. Maraming salamat ha. Bakit ka kasi natutulog sa gilid ng daan? Masyadong delikado dito. Halika, doon ka muna sa lugar ko kahit ngayong gabi lang. Sumama ang dalaga sa kanya. Pagdating sa bahay ni Renato, nakita niya ang pinagtagpi-tagping yero. Kawayan, ito ang bahay ng nagligtas sa kanya. Ang ganda ng bahay mo ah. Ha? Ano maganda dyan eh? Isang ihip lang ng hangin tutumba na yan. Maganda pa sinasabi nito eh. Wag mo na akong bulahin. Sige na, maglinis ka muna ng katawan doon oh. Puro putik yung paa mo. Sumang-ayon ng dalaga. Nakangiti ito habang nakatitig sa binata. Kinabukasan, nalimpungatan si Danaya sa pagsigaw na naririnig sa labas. Renato, ano ba? Magtatrabaho ka ba? Gumising ka dyan! Lumabas si Renato para kausapin kung sino ang nasa labas. Amo, sa iba niyo po muna ipabiyahe yung padyak eh. May asikasuin pa ako sa araw na to eh. Asikasuin? Ay nako, o siya sige, bukas ka magtatrabaho. Opo amo, bukas na lang po. Nang makalis na ang babae, ginising nito si Danaya. Tinanong kung taga saan at kung bakit napadpad sa lugar. Taga-bukid lang ako. Kahapon lang napadpad sa bayan. Naglayas ako eh. Minamaltrato kasi ako ng mga magulang ko. Ay ganun ba, pasensya ka na sa matanong ko ha. Gusto lang kitang makilala eh, mamaya masamang tao ka. Tumangulang si Danaya sa kanya. Gusto mo bang hanapan kita ng bahay na matutuluyan mo? Diyan lang sa labas may mga paupahan. Yung babaeng pumunta dito kanina, paupahan niya yung nasa labas eh. Wag na siguro. Dito na lang ako sa bahay mo. Sa tingin ko mas presko eh. Kumpara sa mga bahay dyan sa labas. Tinitigan siya ni Renato. Nagtataka kung bakit ganito ang ugali ni Danaya. Ano ka bang babae ka? Weirdo ka. O siya sige, dumito ka muna. Wag kang mag-alala, susubukan ko ding hanapan ka ng trabaho. Para makatulong ka naman dito sa bahay kahit pagkain lang. Wala nang libre ngayon. Ay, may pera ako dito. Makakabili tayo ng pagkain oh. Wika ng dalaga. Si Renato ay hindi lumaki sa lugar na yun. Mula siya sa San Carlos. Napadpad lang sa lugar dahil wala ng mga magulang. Nag-iisa na lamang sa buhay. Matapos mag-usap, namili ang dalawa ng makakain sa araw na yun. Sa daan nakasalubong nila ang kilalang siga sa kanilang lugar. Nang makita nito si Renato, kaagad pinagdiskitahan ng binata. Oy Renato, sino yung kasama mo? Ang ganda. Ipakilala mo naman ako. Pablo, pinsan ko yan galing sa probinsya. Bumisita lang para mga musta. Ang ganda ng pinsan mo ah. Bukod sa maganda yung mukha, pati katawan. Hindi may pagkakaila na may itsura talaga si Danaya. Maputi, balingkitan ang katawan, makintab ang buhok. Ngunit si Renato, hindi interesado sa mapang-akit na alindog ng dalaga. Alis na kami, kaibigan Pablo. May bibilin kasi kami. Matapos magsalita, hinatak na nito si Danaya palayo sa lugar.
Sino yun? Anong meron sa kanya? Si Pablo. Yan ang pinakabarumbado dito sa lugar. Wala nang ginawa yon kung hindi banggulo. Hayaan mo na yon, umiwas ka doon. Lumipas ang ilang araw. Habang naglalakad ang dalawa, mula sa gilid ng daan lumitaw na naman si Pablo. Nakasandal sa puno ng mangga. Ay, kaibigang Renato. Magpapaalam sana ako sa'yo ng maayos. Pwede ko bang ligawan yung pinsan mo? Alam mo, Danaya, simula nung nakita kita, hindi ka na mawala sa isip ko eh. Hanggang sa mga kamay ko. Kung naiintindihan mo kung anong ibig sabihin nun. Parang nakadikit ka na sa utak ko kahit saan ako magpunta. Pasensya na talaga, Pablo. Yung pinsan ko may kinakasama na yan. Ano naman, hindi pa naman sila kasal eh. Alam mo Pablo, imbis na mangulit ka dito, umalis ka na lang. Tumulong ka sa mga magulang mo. Hindi ako interesado sa'yo. Aalis na sana ang dalawa, pero humarang muli si Pablo. Marami kaming mga utusan, kaya hindi ko kailangan magtrabaho. Sige na kasi, payagan mo na ako manligaw sa'yo. Pablo, kaibigan. Huwag ka na masyadong mangulit. Tumabi ka sa daan. At kung ayaw ko, anong gagawin mo? Hindi na nakapagpigil si Renato. Buong puwersang sinapak ang mukha ni Pablo. Napatras ito, pero kaagad ding sumugod pabalik. Nagbuno ang dalawa sa gilid ng daan. Nagpalitan ng suntok habang sumisigaw si Danaya. Sa huli, napalhod si Pablo sa lupa. Hingal at galit na galit. Dahan-dahan itong tumayo. Pinunasan ng dugo sa gilid ng labi at ngumiti. Hindi pa to tapos. Magsisisi ka sa ginawa mo. Ay hindi. Pareho kayo. Magsisisi kayo sa ginawa niyo. Sandali pang tinitigan si Danaya. Matapos ay tumalikod na ito, naglakad palayo sa makitid na daan. Alam na ng dalaga ang titig na yon, may halong pagbabanta. Pagdating sa mumunting bahay ni Renato, ginamot ito ng dalaga. Bakit kasi kailangan mong patulan? Aray ko naman. Huwag mo masyadong dinan pinagtanggol ka na, ikaw pa yung galit. Paano hindi, wala namang kwenta yung taong yun tapos pinatulan mo pa? Pagsapit ng dilim, maagang natulog ang dalawa. Payapa ang paligid. Tanging huni ng kuliglig at mahinang ihip ng hangin ang maririnig. Hindi nagtagal, may mga maihinang pagkaluskos ang maririnig sa labas. Bahagyang napakunot ang noo ni Danaya. Ilang segundo pa, may kasamang angil ang naririnig. Napabalikwas ito sa higaan. Renato, gumising ka. Hindi mo ba naririnig yung nasa labas? Mabilis na nagising si Renato at naging alerto. Sabay silang natahimik at nakiramdam sa paligid. Dahan-dahang gumapang si Renato. Lumapit ito sa dingding. Sa isang maliit na siwang maingat siyang sumilip sa labas. Nagulat siya. Nakita ang pares ng mga mata na purong itim. Diretsyong nakatitig sa kanya. Hindi na nakapagsalita si Renato. Biglang naglaho ang mga mata. Kasunod nito ang mga kalabugan. Umalingaw-ngaw sa labas. Tila ba nag-aaway o nagbabanggaan sa gitna ng bakuran. Matapos ang ilang nakakabinging sandali, unti-unting tumahimik ang lahat. Ano yung nakita mo kanina? 2 pares sa mga mata Purong itim. Nakatitig sa akin Teka, eto na ba yung sinasabi ni Lola? Bulong ni Danaya. Habang nag-iisip ay tumayo si Renato. Kinuha ang itak na nakasandal sa sulok. Dito ka lang Titignan ko kung anong meron sa labas.
Nakita niya ang mga bakas ng paa sa lupa. Malaki, malalim ang pagkakabaon, hindi hugis ng paa ng tao. Ilang sandali pa lumabas na si Danaya nang makita ang mga bakas. Nagulat ang dalaga. Ilang araw ang lumipas matapos ng kaganapan. Tila ba naging balisa itong si Renato. Konting kaluskos lang, nagigising na kagad. Maraming araw ang lumipas hanggang sa umabot ng buwan. Napaisip itong si Renato dahil hindi na nito nakikita si Pablo. Tila ba nawala ito bigla sa lugar. Tinanong ang mga kakilala kung ano ang nangyari kay Pablo at bakit hindi na nagpapakita. Si Pablo, nakita ko yun isang araw may sugat sa paa. Tapos may saklay. Hindi ka namin alam kung ano nangyari. Parang naaksidente. Matapos marinig ang sinabi ng kaibigan, napaisip ito kung ano ang sinapit ni Pablo. Dagdag pa nito, hindi naman ganong kalaki ang pinsalang ginawa niya nung nagsuntukan silang dalawa. Pagsapit ng dilim, habang nagpapahinga, napabangon si Danaya. May tumatawag sa pangalan niya sa labas. Pamilyarang boses. Boses ni Tio Gascon. Pagtingin ni Danaya sa bandang madilim, nakita niyang nakatayo ang tiyo sa anyong aswang. Kumusta ang kalagayan mo, Danaya? Ayos lang po, tiyo. Nitong mga nakarang araw may napabisitang aswang dito eh. Hindi ko kilala. Alam ko ang aswang na yun. Kung hindi ako nagkakamali, siya si Pablo. Ang hindi ko lang matanggap, nakatakas ito nung gabing naglaban kami dito sa bakuran. May lahi silang tiktik at gabunan. Malalim din ang karunungan. Kaya lubusan ako nag-iingat. Isang mali lang maaari ako mamatay. Hindi makapaniwala si Danaya sa narinig. Matapos nun, nagsabi ang tito na kailangan niya ng umuwi upang ibalita ang nangyaring sagupaan. Mag-iingat po kayo, tiyo ha. Pakisabi na lang po sa mga magulang ko at Tia Dolores. Nangangamusta po ako. Tangulang ang naisagot ng tiyo nito. Kagad nang umalis sa lugar. Ilang araw ang lumipas na payapa ang kanilang buhay. Si Renato ay bumalik sa pagpapadyak. Si Danaya, abala sa gawaing bahay, na tila ba mag-asawa na ang dalawa. Habang papauwi ang dalaga mula sa pamimili ng mga makakain, napatigil ito nang makita si Pablo sa gilid ng daan. Nakatitig sa kanya, nakangiti ng nakakaloko. Napakunot ang noo ng dalaga dahil sa pagkakaalam nito, maraming sugat na natamo si Pablo. Kumusta, Danaya? Matagal tayong hindi nagkita. Nasaan yung aso mo? Hindi yata nakasunod. Pwede ba, Pablo? Kung nandito ka para manira ng araw, huwag mo nang ituloy. Suplada naman oh. Hanggang ngayon ba, Danaya? Ganyan ka pa rin sa akin. Hindi na sumagot pa ang dalaga. Iniwan nito si Pablo sa daan. Pagkalagpas sa binata, hinablot nito ang mga kamay ng dalaga, kinaladkad patungo sa kanya. Lumaban naman si Danaya at sumigaw ng tulong. Walang may naglakas ng loob na lumapit. Kilala sa lugar ang pamilya ni Pablo. Maimpluwensya, mataas ang katungkulan. Mabuti na lamang dumating si Renato. Walang pagdadalawang isip na sinuntok si Pablo. Wala ka talagang kadala-dala ano? Kailan mo ba titigilan ang pinsan ko? Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha si Danaya. Sige, subukan mo nang malaman mo ang hinahanap mo. Matapos magsalita, umuwi na sila ng tahanan. Galit na galit naman si Renato sa naganap. Naiintindihan naman ito ng dalaga dahil maging siya,
Kumukulo din ang dugo kay Pablo. Paupain mo yung galit mo, Renato. Huwag mo na masyadong isipin yung nangyari. Ako nang bahala sa kanya. Anong sinasabi mong ikaw yung bahala kanina nga wala ka nagawa nung hinila ka Ako nang bahala sa kanya. Sinisiguro ko sa'yo na hindi na siya magtatagal pa. Gulat na napatitig si Renato sa dalaga, pero nabahag siya nang makitang seryoso ang mukha ni Danaya. Kinagabihan ng mismong araw, habang maimbing ang tulog ni Renato, kinuha ni Danaya ang itim na bato. Ito ang binigay ng ama. Binulungan ng dalaga. Lumipas ang ilang sandali. Nakarinig ng mga paglakad sa labas. Nakita niya ang mga magulang kasama ang kapatid. Anong problema, Danaya? Sabihin mo lang ate, may gumagambala ba sa'yo? May papaligpit sana ako sa inyo Masyadong masama yung tao na yun Sabihin mo lang ang pangalan anak, kami na ang bahala. Si Pablo po, Nay. Siya nga ba? Ang sinabi ni Gasco ng mga lahing tiktik. Huwag ka mag-alala. Magpahinga ka na. Kami ang bahala. Matapos ang pag-uusap, biglang naglaho ang mga kapamilya. Pumasok na sa loob ang dalaga para magpahinga. 2 araw ang lumipas. Nabalitaan ng dalawa. Natagpo ang patay si Pablo sa gilid ng daan. Lasog-lasog ang katawan. Animoy binalahura dahil sa dami ng kalmot. Napangiti si Danaya sa nalaman habang gulat na gulat si Renato. Teka, hindi ko naman hiningi na mamatay si Pablo Bakit ganun yung nangyari? Bagay sa kanya yan para wala ng perwisyo. Napailing na lang ang binata sa sinapit ni Pablo. Lumipas ang ilang linggo. Nagpasya si Danaya na umuwi na muna dahil may kailangan itong ayusin. Di ba sabi mo minamaltrato ka doon? Bakit ka babalik? Balang araw, Renato, ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Sa ngayon, may aayusin lang muna ako. Matapos magsalita ng dalaga, hinalikan niya sa pisngi si Renato. Sana naman maisipan mong bumalik bumisita ka. Huwag kang mag-alala, babalik ako, pangako yan. Pagdating sa baryo, may kaunting pagbabagong napuna. Isa na dito ang altar sa gitna ng lugar. Sa bungad pa lamang ng baryo, mainit siyang tinanggap ng pamilya. Habang nag-uusap, nabanggit ng kanyang ama ang patungkol kay Pablo. Sinabi nito na naging madali ang pagpatay nila sa aswang. May napansin pa ang mga ito. 2 aswang na tutulong pa sana, subalit mabilis nilang nilisan ng lugar. Iniwan nila si Pablo sa damuhan na malubha ang kalagayan. Alam mo tay, hindi ko naman gusto yung nangyari sa kanya Pero masyado siyang masama. Pinagdidiskitahan niya ako, wala naman akong ginagawa Huwag mo nang isipin si Pablo. Ang pinakamalaking problema ay ang mga kalahi niya. Siguradong alam na nila na kami ang pumatay. Kaya nga po bumalik ako dito, tay. Alam ko magiganti ang pamilya ni Pablo. Napalingon ng dalawa nang marinig ang boses ng matanda. Huwag kayong mag-alala. Kapag sinubukan nilang pumunta dito, hindi sila magtatagal. Lola, kumusta po kayo? Niyakap ng maigpit ni Danaya ang lola. Labis sa pagkasabik ang naramdaman. Pagsapit ng gabi, muling magdadaos ng ritual ang buong angkan. Doon ay sumama na si Danaya. Dito nagaganapin ang pag-aalay sa gitna ng ating baryo. Hindi na sa gubat. Kumilos na ang mga taga-baryo upang kunin ang alay. Doon nakita ni Danaya ang iba't ibang uri ng hayop. Habang isinasagawa ang ritual,
Nanonood lamang si Danaya sa kanyang mga kalahi at ang kanyang pamilya. Sarap na sarap sa mga ginagawa. Nakangiti pa ito habang sumusulyap sa kanya. Kailan mo balak saluhin ang pagiging pinuno? Gusto ko nang magpahinga. Matagal na akong nabubuhay, apo. Kailangan nang magpahinga ng katawang lupa ko. Malapit na, Lola. Isang hiling na lang po ang gusto kong tuparin. Gusto ko pong magpaalam sa lalaking tumulong sa akin sa bayan. Gusto ko siyang pasalamatan. Pagkatapos po nun, babalik po ako dito para maging pinuno. Walang problema. Bumalik ka dito kapag natapos mo na ang gustong gawin. Lumipas pa ang ilang linggo. Bumaba muli si Danaya upang bisitahin itong si Renato. Pagdating, nakitang nag-aayos ng padyak. Palitan mo na yan, bulok na yan eh. Oy, Danaya, napabisita ka! Gusto ko lang sana magpaalam sa'yo bago tuluyang bumalik sa aming lugar. Ang totoo niyan, hindi naman ako minamaltrato sa amin eh. Ginawa ko lang yung dahilan para makagala ako sa bayan. Pasensya ka na, Renato, ha. Nagsinungaling ako sa'yo. Wag mo nang alalahanin yon. Kahit ano pa ang dahilan, labas na ako doon. Ang importante, masaya ka. May sasabihin pala ako sa'yo, Renato. Oh, ano yon? Sabihin mo na kasi, bigla ka naging seryoso dyan. Wala, kalimutan mo na yun. Kumain na lang tayo, tara. Ay, saktong-sakto. Hindi pa ako kumakain. Pagsapit ng gabi, habang nasa bakuran ang dalawa, muling nagsalita si Danaya. Alam mo, Renato, sa ilang buwan kong pananatili dito, napakabuti mong tao. Hindi maiwasan na makuha mo yung loob ko eh. Yun lang yung gusto kong sabihin bago ko umalis. Ano ko ba naman, Danaya? Huwag na nating gawing komplikado mga bagay-bagay. Alam naman natin na gusto natin yung isa't isa eh. Mula nang una kitang nakita, yun na ang naramdaman ko. Ang tanging hiling ko lang, sana di mo ako makalimutan sa pag-alis mo. Sa pagbabalik ko, Renato, sisiguraduhin ko sa'yo, magsasama tayo. Nang gabing yun, maligaya nilang pinagsaluhan ang gabi. Inalay ang katawan sa isa't isa. Naalimpungatan si Danaya madaling araw dahil sa mga angil na naririnig sa labas. Sinilip ang maliit na siwang. May nakitang dalawang nilalang na gumagapang palibot sa kubo. Sa mga mata ni Danaya, hindi ito mga kaanak. Hindi niya kilala ang wangis. Mas lalong nanlaki ang mga mata nang marinig ang boses sa labas. Alam kong naririnig mo ko, Danaya. Pero wag kang mag-alala. Hindi matatapos kapag dugo mo ang kinuha namin. Patuloy ang pagpapalitan ng pag-iiganti. Huwag kang mag-alala, Iya. Babalik kami ng may sorpresang dala. Ilang minutong lumipas matapos magsalita. Kagad siyang umalis. Pero bago yun, malalim na kalmot ang ginawa sa dingding sa bahay ni Renato. Hindi na ginising pa ng babae ang binata. Ayaw nitong masangkot si Renato sa gulong pilit niyang inaayos. Matapos ang 7 araw, napagpasya ni Danaya na lumikas pauwi sa baryo. Labis sa lungkot ang naramdaman ng magpaalam. Ngunit matatag ang puso para sa isa't isa. Sa daan pauwi, may sumusunod sa kanya. Malakas na kaluskos ang maririnig sa damuhan. Ngunit sa kabila nun, kampante pa rin naglalakad ang dalaga. Malapit na siya sa kanilang baryo. Nakarinig ng pag-angil, mga sigaw sa hindi kalayuan. Nakita si Tio Gascon kasama ang anak. May sakal-sakal na tiktik. Kilala mo ba ang isang to, pamangkin? Hindi po, Tio. Hindi ko po kilala yan. Mukhang natunto na tayo ng mga kalabang tiktik.
Ako na pong bahala magsabi kay Lola at kay Tatay. Maraming salamat po, Tiyo. Pagdating sa baryo, binahagi ng dalaga ang nangyari. Kahit dalhin nila ang buong angkan, hindi sila mananalo sa atin. Pero inay, hahayaan ba nating dumanak ang dugo sa baryo? Hindi ko rin gusto mangyari yan. Pero kung yun ang hihilingin nila, ibibigay natin. Kung gusto nilang mamatay, walang problema. Lumipas ang ilang araw. Naganda ang angkan para sa paparating na mga bisita. Pero ilang buwan ang lumipas, wala pa ring pagpaparamdam. Pero hindi nagpakampante ang angkan. Patuloy silang nagbantay sa hangganan ng teritoryo. Sumapit ang isang araw, may mga pangkat ng aswang na nakita. Ang buong akala ni Gascon, ito na ang pangkat ni Trinidad at Victor. Kaso nga lang nang kumprontahin, ibang grupo ng mga aswang. Anong ginagawa niyo dito? Alam niyo ang batas ng mga aswang. Kapag teritoryo ng angkan, hindi kayo maaaring lumapit. Pasensya na, napadaan lang kami. Paalala lang, huwag kayong gagala sa teritoryo namin. May mga bisita kaming hindi inaasahan at baka madamay kayo. Sa mga salitang binitawan ni Gascon, nagkatinginan ang mga nilalang. Kaso nga lang, may isa sa kanila na hindi nakapagpigil. Buong puwersang umatake kay Gascon. Bago pa man tumama ang matatalas na kuko. Walang kahirap-hirap na nasa lag ni Gascon. Ibinalibag sa lupa ang aswang. Oh, ano to, bagong yanggaw? Pasensya ka na, hindi pa kontrolado ang pagiging ganap. Naiintindihan ko. Sige na, umalis na kayo. Pansamantala, huwag kayong dadaan sa lugar. Mahirap na. Baka madamay pa kayo. Huling wika ni Gascon bago tuluyang lumisan ang mga nilalang. Isang hapon habang nag-uusap ang pamilya kasama ang ibang kamag-anak. Naaamoy ko. Nalalapit na ang pagdalaw nila. Ilang gabi mula ngayon, darating ang mga bisita. Sigurado na po ba kayo? Kung ganon, bigyan natin sila ng magandang palabas. May mga bagay pa ba tayong kailangang gawin bukod sa paghahanda? Wala na. Tanging pagdating nila ang inaantay natin. Lola, may tutulong po ba ako? Ikaw ang pinaka-iniingatan namin. Huwag ka nang mag-abala. Kami nang bahala sa paparating na bisita. O nga naman ate, huwag ka na mag-abala. Kahit ako mag-isa, kaya kong ubusin yung aray ko naman. Ba't kailangan niyo pong mamatok? Huwag ka masyadong mayabang. Ang pagiging kampante, yan ang sanhi ng kamatayan. Isang gabi, bilog na bilog ang buwan. Habang nakaupo sa labas ng tahanan, nakita nilang mabilis ang kilos ni Lola Dolores. Huwag kayong magpapalata. Nariyan na mga bisita. Hintayin niyo makapasok sila. At saka niyo salubungin. Lucio doon ka sa kanluran. Gascon sa tibog. Ang iba doon sa dulong parte. Mabilis ang galaw ng mga ito, ngunit hindi nagpapahalata. Si Danaya, nasa loob lamang ng bahay ng matanda. Matamang nakikiramdam sa paligid. Ilang minuto ang nakalipas. Nakita nito ang mga taong naglalakad palapit sa gitna ng baryo. Sa pagkakatanto ni Danaya, lagpas 15 ang bilang. Naroon sa gitna ng altar si Lola Dolores, nakaupo at nag-aantay. Hoy tanda, bakit ka nag-iisa? Wika ni Victor. Mga aswang na mahina ang pakiramdam. Tumingin kayo sa paligid. Mula sa iba't ibang sulok, lumabas ang lahat ng angkan. Ang tagal niyong dumating.
Noon pa namin kayo inaantay. Di sana napaaga ang kamatayan ninyo. Talagang nagakot pa kayo ng mga kasama bago kayo lumusob dito, ha? Kahit magdala kayo ng 100, hindi kayo uobra. Matagal na akong umiiwas sa gulo eh. Pero kung yan ang gusto nyo, pagbibigyan namin kayo. Huwag kayo masyadong magpakampante. Hindi kami dadayo dito nang hindi handa. Nagpalit na ng anyo ang mga gabunan. Mula sa mga patpating pangangatawan, naging malalaking nilalang. Kung sa palagay nyo lamang kayo dahil sa inyong angkan, nagkakamali kayo. Sa isang iglap, 2 tiktik kagad ang namatay. Pinaghampas ni Gascon ang iba sa mga ito, dahilan para tumilapon. Ang iilang mga kalaban, pinagtulungan ang isa nilang kaanak. Nakaiwas ito. Ngunit may napansin ang matanda na kakaiba. May itim na likido na tumutulo sa kanilang mga kuko. Kaya pala malakas ang loob nyo. Meron kayong tinatagong bagay. Kagaya ng sinabi ko, hindi kami pupunta ng hindi handa. Walang problema. Tignan natin kung hanggang saan naabot ang mga lason nyo. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Nang makita nito, tumumba sa lupa ang isang kaangka na pinagtulungan ng mga tiktik. Isa-isa nang natutumba ang mga kalahi mo. Ikaw na ang susunod, tanda. Walang sagot na namutawi mula kay Lola Dolores. Matalim ang titig nito. Sa isang iglap ay nagpalit ng anyo. Naiiba ang anyo ng matanda sa lahat ng nasasakupan. Mas doble ang laki kumpara sa mga gabunang kasama. Sa isang iglap umatake si Lola Dolores sa 2. Umilag naman ng mga ito. Ngunit mas mabilis ang kilos ni Lola Dolores. Nablot ang paa ni Trinidad. Hinambalos ang tiktik sa lupa. Rinig ang malalakas na kalabog. Ang lahat ng mga aswang na naglalaban, napatingin sa direksyon ng 3 naglalaban. Matapos ang ginawa ng matanda, hindi na muli pang bumangon ng aswang. Tuluyang nabawian ng buhay si Trinidad sa lakas ng atake ni Lola Dolores. Demonyo ka! Papatay kita! Kung magsalita ka, akala mo hindi ka demonyo. Hindi nyo lang matanggap na may kasalanan ang angkan ninyo kaya nagkaganito. Masyado kayong mapusok. Hindi nag-iisip bago gumawa ng hakbang. Wala kang alam! Wala kang alam sa... Tumingin ka sa paligid mo. Iilan na lang kayong natira. Namumuhay kami ng payapa. Kayo ang nagsimula ng gulo. Hindi na ito sumagot pa. Sumugod na sa matanda ng walang pag-aalinlangan. Nagpalitan ng atake ang 2. Pero sa paglipas ng ilang minuto, hindi na malayan ni Lola Dolores. Tinamaan siya ng kalmot. Tinamaan siya ng lason. Napangiti si Victor. Ngayon sigurado na ako. Mamamatay ka. Hindi na rin ako magtatagal. May papalit na sa akin. Inaantay ko na lang ang kamatayan ko. Pero ikaw, isasama kita sa hukay. Buong puwersang inatake ang tiktik. Tumilapon ito sa puno. Mabilis sa sinundan ni Lola Dolores. Dinakma ang paa at hinampas ang katawan ng aswang sa punong binagsakan. Paulit-ulit na ginawa ng matanda. Hanggang sa mabali ang lahat ng buto ng aswang. Nabasag ang bungo nito sa lakas ng atake. Sa kabilang dako naman, 2 tiktik na lang ang natira sa mga kalaban, kasalukuyang pinagtutulungan ng magkapatid na Lucio at Gascon. Pinaglalaroan nila ang mga kalaban. Nang maubos ang lahat, doon na unti-unting nanghina si Lola Dolores. Unti-unting bumalik sa pagiging tao. Napalod sa lupa na kaagad sinalo ni Gascon. Lumapit si Danaya.
Nagtipon ang lahat ng mga aswang sa kinaroroonan ng matanda. Lola! Lola! Alam ko na ang hinaharap ko, Iha. Hindi mo matatakbuhan ng tadhana. Ilang siglo na akong nabubuhay. Gusto ko nang magpahinga. Lola, huwag niyo po kaming iwan. Panahon na para pamunuan mo ang ating angkan. Kayong lahat, maraming salamat sa inyo. Matapos magsalita, nalaglag ang kamay nito sa lupa. Nakadilat ang mga mata. Napagulgol sa iyak ang dalaga. Lahat ay nagdalamhati sa pagkamatay ng pinuno. Ilang sandali, may itim na bato na lumabas sa bibig ng matanda. Perpektong bilog ang hugis. Alam mo na ang kailangang gawin, anak. Kunin mo ang bertud gamit ng iyong bibig. Matapos na malunok ng dalaga, nagpatuloy sa pagdadalamhati ang lahat sa pagkawala ni Lola Dolores. Nagulat naman ang magkakapatid. Hindi ininda ng dalaga ang sakit na dulot ng pagtanggap sa bertud. Doon nila napagtanto na perpekto si Danaya upang saluhin ang pagiging pinuno. Natapos ang gabing yun na maalam na ang pinunong aswang. Lahat ng bangkay ay inilibing ng maayos. Mabilis na lumipas ang taon. Naging maayos ang pamumuhay sa mumunting baryo nang makabisado kung paanong pamumunuan ang angkan. Binalikan niya si Renato sa bayan. Nalaman ng binata ang tunay na pagkatao ni Danaya. Kaso nga lang sa pagbabalik nito, may pamilya na si Renato na lubos namang tinanggap ni Danaya. Alam niya rin sa kanyang sarili na hindi siya maaantay ni Renato. Doon niya ring lubusang naintindihan kung bakit lahat ng kanyang kahilingan pinagbibigyan ng angkan. Buong pusong pinagbigyan ni Lola Dolores. Dahil sa pagtanggap niya ng pagiging pinuno, ito ay malaking responsibilidad. Uunahin ang kapakanan ng buong sityo kaysa sa pansariling interes. Naway nagustuhan ninyo ang kwento ng digmaan ng mga aswang at ang babaeng si Danaya na tinanggap ang pagiging pinuno kapalit ang minimithi na pag-ibig.